Have you been threatened? Good. Asar pa ni Dustin. Back off. Ashley's POV. Pinakalma ko muna ang sarili bago lumabas ng restroom. Inayos ko na rin ang sarili. Maayos pa rin naman ang makeup ko. Nang lumabas ay hinanap ko ang kinaroroonan ni Mr. Rossi. Kaagad ako lumapit sa pwesto nito. Nang makita kong abala ito sa pakikipag-usap sa kapwa nitong lalaki. Nang makalapit ay kaagad na hinapit ni Mr. Rossi ang bewang ko. Nanlaki bigla ang mga mata ko sa ginawa niya. Kaagad na bumaba ang tingin ko sa kamay niyang nasa bewang ko. Gusto kong alisin ito ngunit naisip kong palabas lang naman ito. I want to introduce you to the girl I'm dating. Ashley Miranda. Pakilala ni Mr. Rossi sa akin sa mga kausap niya. Napalunok ako at mas lalo yata akong kinabahan. Isa-isang nagpakilala sa akin ng mga ito. Maging ako ay nakipaglahad ng kamay sa kanila. Ngumiti ako. Nakakakaba pala kapag ganito. Lalong-lalo na mga professionals sa mga ito. Ang hirap makipagsabayan. Lumuwag ang pagkakahapit ni Mr. Rossi sa aking bewang. Mabuti naman. Para kasing hindi ako makahinga sa mga oras na hapit niya ang bewang ko. Sa Aaron lang kasi dapat ang hapit sa bewang ko. Sa Aaron lang dahil siyang asawa ko. Ano ba itong ginagawa ko? Wine? Alok na Mr. Rossi sa akin ngunit tinanggihan ko. Hindi pwede. Tanggi ko kaagad sa kanya. Okay, I'll respect. Nasaan ang mga magulang mo? Tanong ko kay Mr. Rossi. Kanina pa kasi kami dito pero hindi ko naman nakikita at wala naman siyang sinasabi kung nandito na ba ang mga magulang niya. Kaya nga kami nandito at nagkukunwaring nililigawan niya ako kahit hindi naman talaga totoo. Hindi sila natuloy. Sagot ka agad nito sa kasinulya pa ng relo. Kung ganoon hindi nila malalaman at hindi nila tayo makikita. Sayang lang yung effort mo. Sabi ko sa kanya. Kung hindi pala sila pupunta, pwede bang uwi na ako? Paalam ko dito. Nailang nakasa ako ng sobra. No, Ashley. I'll introduce you to my other friends. If it's okay with you. Hirit nito. Sa poong noo kong pinagbigyan nito sa gusto. Sumasakit na ang paa ko, susuot kong high heels na sandals. Parang mamamaga pa yata ang paa ko nito kinabukasan. Siguro magtataka si Aaron mamaya kung bakit hindi pa ako nakakauwi ng bahay. Sinulyapan ko kasi ang relo. 5 o'clock na ng hapon. Isang oras na lang ay out ko na sa trabaho kaya sigurado akong magtataka si Aaron kapag naabutan pa ako dito ng 7 ng gabi. Pinagbigyan ko si Mr. Rossi. Pagkatapos ng pagpapakilala niya sa akin sa mga kaibigan niya, kailangan ko na talagang umuwi. Nag-guilty ako sa ginagawa ko. Hindi talaga dapat ako sumama sa kanya at wala talagang dapat ako dito. Lumapit kami sa grupo ng isang table. Merong babae at mga lalaki. Hey guys! Bati ni Mr. Ross sa mga ito. Napayuko ako at biglang nahiya at nailang. Ipapakilala ko nga pala sa inyo ang babaeng nililigawan ko ngayon. Nabigla pa ako nang sabihin iyon ni Mr. Rossi. Parang nakakailang. Magsinungalin. Hindi ko yata kayang magsinungalin sa harapan ng mga ito. By the way, this is Ashley. Pakilala ni Mr. Rossi sa akin. Nag-hi ako sa kanila. She's pretty, huh? Komento ng isang babae. Salamat. Naiyang sagot ko dito sabay ng pagngiti ko sa kanila. Humarap sa akin si Mr. Rossi. Ashley, sila naman mga kakilala ko. In business. Si Kathy. Turo niya sa babae maikli ang buhok. Nakasuot ito ng white fitted dress. Siya naman si Luke. Turo ni Mr. Ross sa lalaking blonde ang buhok. And also Mike. Turo naman niya sa lalaking medyo may edad na rin. Muling humarap sa akin si Mr. Rossi. I have something else to introduce to you, Ashley. But I haven't seen him yet. Hindi ko alam kung saan lupalop nagsuot ang kaibigan ko na iyon. Pahabol ni Mr. Rossi. Hindi rin kami nagtagal sa table na iyon. Nang makalayo ay may lumapit na naman sa aming pwesto. Hey! Nang makalapit ang lalaki sa aming pwesto ay kaagad silang nag-high five ni Mr. Rossi. Congratulations, Mr. Arevalo, for your successful business. Kaagad na bati ni Dale. Tahimik lang ako at nakikinig sa kanila. Siya pala yung nagpapaparty. Third person's POV. Aaron was busy talking to fellow businessmen when his eyes caught a glimpse of familiarity. A woman wearing a red dress sits next to a man. Sumingkit ang kanyang mga mata at iniling-iling ang kanyang ulo dahil hanggang sa party ay nakikita niya ang napakaganda niyang asawa. What the fuck? I'm not drunk enough to hallucinate. He whispered to himself. Paano namang mapupunta sa Ashley sa party na ito? Masyado ko lang yata iniisip sa Ashley kaya kahit dito ay sinusundan ako ng presensya niya.
Aaron took a sip of wine and put the wine glass down on the table when he finished it. Sinadya pa niya si Dustin. Ngiti-ngiti ito habang kausap ang isang babae. Siya lang yata itong walang gana makapag-usap. Ang isip niya lumilipad at nasa kanyang asawa. Sinulya pa niya rin si Elijah. Abala rin ito sa pagkipag-usap habang ang laki ng ngiti. Lumapit sa kinaroroonan niya si Dustin kasama ang babaeng kausap nito at may isa pang kasama. Sexy, maganda, makinis, maputi at kaakit-akit ito sa suot nito, but it is not her type. Dude, pinapakilala ko nga pala sa iyo ang bago kong kakilala. Si Alexa and Yuri. Pakilala ni Dustin sa mga ito sa kanya. He's not interested but out of respect for them, nakipagsabayan na rin siya sa trip ni Dustin. Hi, nice meeting you, Mr. Anderson. Alexa shaking hands with him. Kilala na siya ng babae samantalang siya hindi niya kilala ito. You know me? Pagtataka pa niya. The woman smiled. Who wouldn't recognize you? A famous and handsome businessman in this country? The woman's voice is too sexy. He was shocked when she came to him and hooked her arm in his arm. I'm single and always ready for a relationship or to warm your bed on a cold night. Mas lalo pa itong inilingkis ang braso sa kanya. I hear that you're also single. We can be partners. Nakakaakit ito nang umiti sa kanya. Bahagya niyang itinulak ang babae kaya nagulat ito sa ginawa niya. Why? Hindi mo ba ako gusto? Marami nagkakandara pa sa akin, alam mo ba? Pagmamayabang ni Alexa. You're not my type. Tinuldukan niya ang kalandian ni Alexa. Alexa frowned and raised her eyebrows. Are you gay? All men dream of tasting me. Will you? You're pushing me away? Inis na reklamo nito. Well, not all men will be attracted to you, Alexa. He answered this frankly. Namewang si Alexa at mas lalong tumaas sa mga kilay nito. Pagkatapos ng usapan na iyon, ay hindi pa rin umaalis tabi niya si Alexa. Hanggang sa makabalik sa kanilang pwesto si Elijah at ang asawa nito. Ashley Spilvia. Nagpaalam lang muna akong muli kay Mr. Rossi para mag-restroom. Pangalawang beses na ako nag-restroom. Ano na lang kaya ang sasabihin noon? Nagayos ako ng aking mukha saka lumabas na. Hinanap ko na namang muli si Mr. Rossi at sa wakas ay nahanap ko rin ang pwesto niya. Kausap niya ang grupo ng mga kalalakihan. Naglakad akong palapit dito habang inaayos ang damit kong nahawi sa may bandang dibdib. Sa pag-aayos ko na malayan ko na lang na may nakasalubong na pala ako at nagkabanggaan kami. Ano ba? Isang masungit na boss ng babae ang aking narinig. Tumingala ako. Sorry. Kaagad nahingi ko ng pasensya. Tumaas sa mga kilay nito at kumunot ang noo. Sa susunod, tumingin ka nga sa dinadaanan mo. How did you get in here, ha? Halata namang wala kang class. Mataray na sabi nito sa akin. Pinigilan ko ang sarili na sagutin ito. Sorry ulit. Paghingi ko na lang muli ng pasensya. Pinalabas ko sa kabilang tanga ang mga sinabi niya. Sorry, I don't accept apologize. Mataray pa rin na sabi nito sa akin. Napatingin ako sa paligid. Sa amin na nakatingin ang mga bisita sa party. Napayuko ako at sobrang nahihiya. What's going on here? I look up to hear the voice of Mr. Rossi. I breathe a sigh of relief. Kasi ang babaeng yan, tatanga-tanga, hindi tumitingin sa dinadaanan. Dinadala pa niya dito ang asal kalye niya. Sumbong ng babaeng ito kay Mr. Rossi. Napayuko akong muli at tumingi ng pasensya kay Mr. Rossi. It's okay, Ashley. Muling binalingan ng tingin ni Mr. Rossi ang babae. Humihingi ako ng pasensya sa nagawa ng girlfriend ko. Nalaki ang mga mata ko sa narinig mula kay Mr. Rossi. Girlfriend? Talaga? Girlfriend mo babaeng yan? Hindi naman ako pagtataka. Sa mukha pa lang halatang bayaran. Doon ako napatingalas sinabi ng babaeng mataray na ito. Walang galang na. Hindi ko sinasadya ang mabangga kita. Pero ang pagsalitaan mo ko ng hindi maganda, sumusobra ka na. Pinanlakihan ko ito ng mga mata. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. What's the problem here? Napatayo ako ng tuwid sa isang pamilyar na boses na nagmula sa akin likuran. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko nang makilala ang boses na iyon. Boses ni Aaron. Hindi ko ito nilingon. Napapikit ako at parang gusto kong tumakbo. Anong ginagawa niya dito? What happened, ha? Alexa? Tanong ni Aaron. Hindi ko alam kung ang tinatanong ba niya ay ang babaeng mataray na ito. Narinig ko ang mga hakbang ni Aaron palapit at dinaanan ako. Lumapit siya sa babae. Nakikita ko lang ito sa pamamagitan ng kanya mga paa na nakikita ko sa sahig. Dahil sa sahig lang ako nakatingin. Oh, Mr. Anderson! I never thought I'd see you here.
Sambit ni Mr. Rossi. Hindi nga ako nagkakamali. Si Aaron nga ang naririnig ko at si Aaron ang nasa harapan ko. Unti-unti kong tiningala ang aking paningin. Napalunok ako ng mapa kong aking paningin sa asawa ko na ngayon ay magkasalubong ang mga kilay. Kunot ang noo at umiigting ang panga. Nagkasalubong ang aming tingin. Napalunok ako ng malutong. Hindi makapaniwala nag-reaksyon niya nang makita ko. Ali? Ramdam ko ang pagkabigla sa boss niya na sambitin niya ang pangalan ko. Tila nanginig ang aking mga tuhod. Parang ang laki ng kasalanan ko at parang nagtaksil sa asawang nararamdaman ko ngayon. Ramdam ko ang guilty. Just my day today, Mr. Anderson. Hindi ako makapaniwalang nagawa pang asarin ni Mr. Ross si Aaron. Sa halip na lumayo sa akin ay mas lalo ito lumapit sa akin at ang ikinagulat ko pa nang hapitin niya ang bewang ko sa harapan ni Aaron. Bumaba ang tingin ni Aaron sa aking bewang na ngayon ay hapit ni Mr. Rossi. Pasimple kong hinawi ang kamay ni Mr. Rossi. Alam kong galit na si Aaron sa mga oras na ito. Kabisado ko na ang kanyang reaksyon. Kita ko rin ang pagkuyom ng kamao niya at mas lalong umigting ang kanyang panga nang mas lalo pa akong ilapit ni Mr. Ross sa kanya. Let go of my wife if you don't want to be buried alive. Aaron threatened in full voice. Napatingin ako sa paligid. Lahat ay nakatingin na sa amin at nagkakagulo na rin. What? Asawa? Asawa mang babaeng yan? Takanta na tanong ng babaeng nakabangga ko kanina. Shut up! Tanging sagot ni Aaron sa babae. Nakakahiya ang gabing ito. Nakakahiya ang ginawa ko. Ano na lang ang sasabihin nila ngayong alam nilang asawa ko ni Aaron pero kasama ko si Mr. Rossi. Bakit pa nagawang ipaalam ni Aaron sa lahat na asawa niya ako? Ngayon pa nakasama ko si Mr. Rossi? Alam ko mapapahiya siya sa buong mundo. Itinulak kong palayo si Mr. Rossi at hindi ko alam ang gagawin kaya tumakbo ko. Ashley! Rinig kong tawag ni Mr. Rossi at Aaron. Tinakbo ko ang palabas ng venue. Paglabas ko, ang malas naman dahil walang sakyan, walang taxi. Gusto ko na makaalis sa lugar na ito or maglaho na parang bula dahil sa kahihiyan na ginawa ko. Pinakilala ko ni Mr. Ross sa mga kaibigan niya bilang nililigawan niya. Tapos ngayon malalaman nilang asawa pala ako ni Aaron. Ano na tingin nila sa akin? Ang sama kong babae. Ashley! Narinig kong pagtawag ni Mr. Rossi palapit sa akin ngunit sa paglingon ko, nasa sahig na si Mr. Rossi. Pinupunasan ang gilid ng labi nito. Nalaki ang mga mata ko. Palapit na muli si Aaron dito at susugurin na naman ang suntok. Nanlalaki ang mga mata ko na lumapit kay Aaron para awatin ito ngunit hindi ito nagpaawad sa akin. Itinayo niya si Mr. Rossi, hawak ang kwelyo nito at muling sinuntok. Aaron! Sigaw ko. Pinigilan ko na naman siyang sugurin si Mr. Rossi ngunit si Dale. Nakangisipan na tila wala lang sa kanyang pagdurugo ng kanyang labi habang pinupunasan ito. Humihingi ako ng saklolo sa loob ng venue. Doon ako nakatingin sa loob habang inaawat ko sugurin muli ni Aaron si Dale. How dare you touch my wife? Galit na sabi ni Aaron sa kanyang winakli ang kamay ko. Tumayo naman si Dale at inunahan niya na suntok si Aaron. Mas lalong nanlaki ang mga mata ko. Ano ba yan? Bakit mo walang umaawat? Nasaan ang mga tao dito? Nanginginig na sabi ko at sa wakas lumabas din ang mga kalalakihan sa loob ng venue at inawat ang pagsusuntukan ng dalawa. Halos hindi ako mapakali habang inaawat ang dalawa. Nakita kong dumudugo na rin ang labi ni Aaron. Pareho silang putok ang labi ni Dale. Oh God, ano ba itong ginawa ko? Now I realized na mali ang ginawa ko. Kagat ko ang sariling kamay at hindi mapakali. Winakli ni Aaron ang kamay ng mga lalaki na kahawak sa kanya at galit ang mukha na lumapit sa akin. Hinablot niya ang kamay ko at hinila palayo doon. Habang haklit niya ang braso kong palayo, ramdam ko ang galit nito. Dinala niya ako sa parking lot at walang salita na itinulak ako at isinandal sa kanyang kotse. Nalilisik ang kanyang mga mata na tumingin sa akin. Umangat ang kamay niya at sinakala ko. Aaron! Nahihirapan na sabi ko sa kanya. Nasasaktan ako. Nauutal na sabi ko at hirap na sabihin ang katagang iyon dahil sa pagsakal niya. Why did you let that fucking man touch you, Ashley? You let him touch your waist. Why, ha? Hindi ko ba naibibigay sa'yo ang sarap na gusto mo? Hindi ka makontento sa ginagawa ko sa'yo? Kaya ka naghahanap ng iba? Dating that asshole? Answer me, Ashley! Are you not satisfied with me? Sigaw niya sa pagmumukha ko. Hinawakan ko ang kamay niyang nakasakal sa akin leeg. Aaron, hindi ako makahinga. Napapikit ako. Niluwagan niya ang pagsakal sa leeg ko tuluyan na binitawan.
Napapikit akong muli na akmang susuntukin niya ako. Hinintay ko ang suntok niya, ngunit hindi pala sa akin ang suntok na iyon kundi sinuntok niya sa bintana ng kanyang kotse. Dumudugo na rin ngayon ang kamao niya ngunit wala lang sa kanya. Muli niyang hinablot ang kamay ko at binuksan ang kanyang kotse para papasukin ako doon. Umikot siya para umupo sa driver's seat. Walang salitang pinarot nito ang kanyang sakyan. Kinakabahan ako, baka pagdating sa bahay niya isasaktan niya ako. Sa klase pa lang ng tingin at galit niya sa akin ngayon, ito na yata ang pinakamalala niyang galit na nakita ko. Nang makarating sa bahay ay lumabas siya at pinagbuksan ako. Hinilan niya akong palabas at pabalang na sinarado ang kanyang kotse. Hinilan niya ako papasok sa loob. Aaron! Kabado na sambit ko sa kanya. Nagkaroon ako ng lakas na loob at tapang sa pagkakataong ito. Hindi pwedeng makita kami ng mga bata sa ganitong eksena. We both stopped at the door. He grabbed my hand again and closed the door with all his might. My eyes widened when he suddenly pushed me against the wall. He brought his face closer and pressed me with a kiss. He let go of my lips for a few seconds. His anger and glaring eyes still haven't disappeared while staring at me. I know this is what you're looking for, so I'll give it to you. Nakukulangan ka sa mga halik, yakap at pag-angkin ko sa'yo, kaya ka naghahanap ng iba. Galit na sabi niya at sa isang iglap tumambad ang kamay niya sa aking mga hita. Gumapang sa aking pagkababae. Napaiktad ako nang may galit niyang hinaplos iyon. Aaron, ano ba? Tinula ko siya kaya mas lalo umigting ang kanyang panga at mas lalo ding nanlisik ang kanyang mga mata. Bakit ka ba nagagalit? Ngayon nagagalit ka? Ikaw ba pinagbungalan ba kita? Nagawa mo pa nga na patulugin dito ang ex mo. Sigaw ko sa pagmumukha niya. Kaagad na kumunot ang kanyang noo. Sinong ex? Si Danny! Sigaw ko sa pagmumukha niya. And you believe that Danny was my ex? She's just my cousin! That's why you're being fooled because you're gullible! I closed my eyes at what he said. Gullible. My tears flowed. I'm silly. Oo, gullible nga ako. Hindi mo na kailangan pa sabihin sa akin yan. Gullible ako. Ngayong alam mo ng gullible ako. Madaling mauto. Sumasama sa kahit na sinong lalaki. Kaya hayaan mo na lang ako. Huwag mo na lang pakalaman ang buhay ko. Hindi na ako malinis. Madumi na akong babae. Ngayong alam mo na pandarihan mo ako. Wala akong pakialam. Pagsisinungaling ko sa kanya, ito na lang ang tanging paraan para pakawalan niya na ako ng tuluyan, para mandiri siya sa akin. Pansin ko ang paglaglag ng kanyang panga at balikat ngunit bumalik din ito sa dati. Fuck, Ashley! Sigaw niya sa pagmumukha ko. Hindi ko inaasahang sa halip na magalit ay pinarusahan niya pa ako ng halik. Kinagat niya ang labi ko, maging ang leeg ko ay kinagat niya rin. Sa isang iglap, pinunit niya ang dress ko. Itinapon sa sahig. Nanlaki muli ang aking mga mata at napatingin sa paligid. Baka makita kami dito ni Nanay Nelly at baka bumaba bigla ang mga bata at makita kami sa ganitong eksena. Buong lakas ko itinulak si Aaron ngunit sa halip na mapalayo sa akin ay mas lalo pa itong napalapit at napaiktad na lamang ako nang sabay niyang pisilin ang aking dibdib. Aaron, ano ba? Pagtutol ko, patuloy pa rin niya akong hinahalikan. Halik na walang pag-iingat. Halik na nagmamadali. Halik na mapanakit. Itinaas niya ang aking hita at sinampay sa kanyang bewang. Sa isang iglap, napunit niya na ang panloob ko. Aaron, hindi! Pagtutol ko, buong lakas ko siyang itinulak palayo sa akin ngunit hindi pa rin siya tumitigil. Patuloy lang ito sa pagpaparusa sa bawat parte ng aking katawan. It's all mine, Ali. Your body and even your soul. No one else will claim you. If it's not just me. Galit na sabi niya sa akin, sa kanya pinisil ng sobra ang aking katawan. Habang ginagawa niya iyon sa akin, panay naman ang pagtulo ng aking mga luha. Humihikbi na rin ako kaya rinig niya ang iyak ko. Natigilan siya at napatingala sa akin. Naalarma akong muli nang ikinuyom nitong kanyang kamao at susuntukin niya na naman ako. Napapikit na naman ako at tinanda na lang ang sarili sa suntok niya. Isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa akin tabi. Pagmulat ko na patingin ako sa akin tabi. Sununtok niya pala ang dingding at hindi ako. Damn it, Ashley! I can't hurt you because I love you. He kissed my forehead, caressed my face.
He kissed my lips again. I closed my eyes and my tears fell again. I'm sorry. I'm sorry, Ali. I'm sorry. I'm fucking jealous. I'm mad because I'm fucking jealous of that fucking asshole. Kaya kung ano-ano na lumalabas na masasakit na salita sa aking bibig. I'm sorry, please. I'm sorry. Sunod-sunod niyang ginawara ng halik ang aking labi. Ako naman ay napapikit at sunod-sunod pa rin na pumapatak ang luha. Patuloy naman ang pagpunas niya sa aking pisngi. Inilapit niya ang kanyang muka sa aking muka, saka nagsalita. I love you. My lips parted at what he said. I'm so fucking in love with you, Ali. That's why I'm so mad to see you with others. He added, making my lips fall even more. Patuloy pa rin ang pagtulo ng aking mga luha habang nakaawang ang aking labi dahil sa narinig mula kay Aaron. Lahat ng pananakit niya sa akin ay nag-flashback sa isip ko. Tila naging tuod at walang naramdaman na kahit na ano. Naging manhid ang puso ko sa pagkakataong ito. Sa dami kong naranasan kay Aaron, hindi ko alam kung makakaya ko bang sagutin ang sinasabi niya. Ali. Muli ay tawag nito sa pangalan ko. Tumama sa aking muka ang kanyang hininga. Ang mga kamay niya ay nasa aking bewang, kumahaplos. Pinaglandas ko ang aking mga braso sa aking dibdib para takpan ito. Nilalamig din ako dahil nakahubad ako. Nang mapansin niya ang ginawa ko, binitawan niya ako sa kayumo ko para pulutin ang dress kong pinunit niya. Maging panty ko ay hindi niya rin pinalampas. Magbihis ka na. Mahinahon niyang sabi sa akin sa kanya ibinigay ang damit. Naririnig niya ang bawat pag-iyak ko. Hindi ko na kasi mapigilan pa ang itago ang pag-iyak ko. Humihikbi ako sa kanyang harapan. Pagkatapos ko magbihis, bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Ali, please. I'm sorry. I didn't mean to hurt you. Habang yakap niya ako, wala akong ibinigay na reaksyon sa kanya. Nakatayo lang ako at tiniyaan siyang yakapin ako. Muli niyang hinawakan ang aking mga balikat. Tinitigan niyang aking mukha. I'm sorry. Please. Nasaktan na naman kita. I was not able to contain myself. My vision darkened. I'm sorry, please. I love you. He said to me again and kissed my lips. He wiped my cheeks and kissed me. Hindi pa rin ako nagsasalita. Nanatili lang ako nakatingin sa kanya. Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa kanya pagkatapos ng ginawa niya sa akin. Mahal mo ba talaga ako? Sa wakas nagawa ko na rin magsalita. Ngumiti ito. I love you so much, Ali. More than anything. Sagot nito sa kadinampian niya na naman ang halik ang labi ko. Bakit mo dinadampian ang halik ang labi ko? Hindi pa ako sumasagot sa'yo. Hindi pa ako umuoo sa'yo. Ngumiti ito. Just an advance. Pilyong sagot nito. Muli niya na namang pinaulanan ng halik ang labi ko. Ask everything you want to ask me. I will answer. Seryosong sabi niya habang nakatitig sa aking mga mata. Naalala ko nangyari noon 5 years ago. Kung mahal mo ko, bakit mo kailangan akong ipapatay? Para ba magsama kayo ni Lara? Sa puang noo, habang nakakunot na tumingin ito sa akin. What? What the hell are you talking about? Anong pinapapatay? Kailan ko ginawa yun? I didn't order anything like that, Ali. We were both deceived and destroyed by people who wanted to destroy us both. You believe it? Oo. Gullible ako eh. No, that's not true, Ali. Why should I kill you if you were carrying my child? Nababaliw na ba ako para ipapatay ka? Sapo pa rin ang noon nito habang napapaikot-ikot sa aking harapan. Lumapit itong muli sa akin at muli niya na naman akong dinampian ng halik. Kumunot ang noo ko at pinagtaasan siya ng kilay. Kanina ka pa panay ang halik sa akin. Reklamo ko. Humihirit lang. I want you, Ali. But I'll just wait for your answer. So answer me because I want to take you to bed right now. He brought his face closer to mine. After you hurt me, strangled me, at halos imalibag mo na akong pauwi dito sa bahay mo, sa tingin mo ba ganun-ganun na lang yun? Sasagutin kita agad? Paghihirapan mo muna ako, Aaron Anderson. Matapang na sabi ko sa kanya. Tumitig ito sa aking labi. Nagtagal pa hanggang sa bumaba sa aking leeg.
Hindi ko inaasahang dadampian niya rin ng halik ang leeg ko. Ninakawan niya na naman ako ng halik. Nawala na rin ang dugo sa gilid ng labi niya dahil sa pagsusuntukan nila ni Dale kanina. Sugat lang naman ang natamo niya sa gilid ng labi niya. Alam mo na hindi ako marunong manligaw. But because you said it, I'll do what you want. Liligawan kita everyday. Sagot niya. Napalunok ako dahil sa klase ng tingin niya. Hahalikan niya na naman sana ako sa aking leeg nang may magsalita sa likuran niya. Sabay kaming napatingin. Si Nanay Nelia kasama si Aliana. Mama! Sigaw ni Aliana saka lumapit sa akin. Anong ginagawa niyo po dito? Anong nangyari sa dress niyo? Bakit po sira? Pagtataka ni Aliana, tumagal ang tingin ng anak ko sa dress kung napunit ni Aaron. Ano? Wala lang ito baby. Kasi kanina sumabit yung dulo ng dress ni Mama kaya ganito nangyari. Kaagad na palusot ko. Hindi nagsalita sa Aliana. Sa halip ay tumingala siya sa daddy niya at naghalugap-kip sa harapan nito. Hindi mo help si Mama? Wala ka ng points. Inaalis ko na lahat ng points mo, Daddy. Hindi mo help si Mama. Hindi mo pa din siya love. Masamang tingin ang pinukol ni Aliana sa daddy niya. Aliana, hindi mo naintindihan na nangyari. Pinaghirapan ko yung 3 points ko, anak, tapos babawiin mo lang? What the fuck? Sa puwang noo ni Aaron. Ano kayang pinag-usapan nilang mag-ama? Halika na po, Mama. Doon po kayo matulog sa kwarto namin ni Kuya Hayden. Hindi na ako nakareact pa nang hawakan ni Aliana ang kamay ko at tinila akong patungo na sa hagdanan. Naiwan si Aaron. Pagdating namin sa kwarto ay pinatulog ko muna sa Aliana, saka ako naglinis ng katawan. Habang nagbibihis ako'y bumalik na naman sa isip ko ang galit at panlilisik ng mga mata ni Aaron. Mabuti na lang bigla itong naging mahinahon nang marinig nito ang palakas kong paghikbi. Kung hindi siguro siya tumigil ay baka nasa kwarto niya na kaming dalawa at mauulit na naman ang nangyari sa amin noon. Mabuti na lang talaga at bigla siyang natauhan at naging kalmado nang makita niya ang sunod-sunod na pagpatak ng aking luha. Third person's POV. Umaga pa lang nang buksan ni Aaron ang malaking TV sa screen sa loob ng kanyang kwarto. Alam niya kasing puputok ang balita tungkol sa nangyari sa party kagabi. Inaantok pa ngunit pinilit niyang gumising. Pumipikit pa ang kanyang mga mata habang hawak ng remote. Hindi siya nakatulog dahil sa kaiisip kay Ali. 5 o'clock ng umaga na siya nakaidlip at ngayon gumising siya ng 6:30 ng umaga. Antok na antok pa at nang tingnan ng phone, sabog ito ng mga text messages. Isang malaking gulo ang nangyari sa isang party kagabi dahil sa pag-aagawan sa isang babae. Announce ng news anchor. Sa po ang kanyang noo habang pinapanood ito. The news is that the woman is the wife of one of the most famous businessmen, Mr. Anderson, and she was introduced as being courted by another famous businessman, Mr. Rossi. How true? Is there humor now? Shit! Nainis na pinindot ni Aaron ng remote para patayin ang TV. Tumayo siya mula sa kama nang marinig ang pag-ring ng kanyang phone. Nasa bedside table. Nang tingnan ito ay kaagad na pangalan ni Senyora Carmela ang bumungad sa kanya. Tinatamad na sinagot niya ang tawag ng ina. Yes, Mom. Did you call to ask what happened last night? Please, I don't want to hear anything. Marami pa akong asikasuhin ngayon. Babawi pa ako sa asawa ko. I don't know how to tame Ashley. Kaagad na sagot niya sa ina. Ano bang mga pinagsasabi mo? Tinapos na ng daddy mo ang mga fake news na mga balita, kaya huwag ka na mag-alala. Ang gawin mo na lang ay suyuin ang asawa mo. Sabi ni Senyora Carmela. Kaagad siyang nabuhayan ng dugo sa sinabi nito. Paanong inayos? Binayaran niyo? Sinabi ng daddy mo ang totoo. Hindi na nila uungkatin pa ang walang kwentang balita na iyan. I know my son, hindi magagawa ni Ashley na magpaligaw sa iba. Alam ko mahal ka niya, kaya ano pang hinihintay mo? Tutulog ka na lang ba dyan? Suyuin mo na siya. Ipakita mo sa kanyang sincere ka. Thanks, Mom. You're the son of Rafael Anderson, kaya dapat manahin mo sa daddy mo ang kagalingan niya sa panunuyo. Muli ay dagdag ni Senyora Carmela. Napangiti si Aaron tsaka hinilot ang noo. Of course, Mom. Ngayon pa ba ako susuko? I know Ollie loves me too. She only did that because she thought Danny was my ex. Naungkat niyang bigla ang pagdalaw ni Danny sa bahay niya. May usapan sila ni Danny na hindi niya sasabihin kahit kanino na umuwi na ito sa Pilipinas. Nandiyan si Danny? Umuwi si Danny? Pagtataka ng ginang. Hisay, nasabi niya na kaya wala na siyang choice kundi sabihin sa ina ang totoo. Yes, nasa Pilipinas na si Danny. She doesn't want to let you all know.
I don't know why. She doesn't say anything to me. Narinig niya ang paghinga ng malalim ni Senyora. Because your uncle wants Tony to marry a businessman. Sumbong ni Senyora sa kanya. Kasal? Si Danny? Ipakakasal kanino? Yun ang hindi ko alam. Ayaw sabihin ng daddy mo. Ayaw din sabihin ng tito mo kung kanino nila ipakakasal si Danny. So, is that why she's hiding? That's why she stayed here at my house? That's right. Danny doesn't want to get married, but your uncle insists. Muli ay sabi ng ginang. Ang tito na sinasabi nito ay ang kapatid ng daddy niya. Is she still there? She already left. Kaagad naman ang sagot niya. I'll hang up. I want to surprise Ali. Kaagad na paalam niya sa ina at pinatay na ang call nito.